kalungkutan nyo ngayon ay papalitan ko ng kagalakan sa takdang panahon. Ang lahat ay nakatakda. Amen. Good morning mga kapatid. Ang lahat ng bagay ay nakatakda. Ayon sa... excuse me. Halika. Sorry. Nagiging malilim. sorry. Ipinagkaloob ko sa inyo ang aking pag-ibig at grasya. Ngunit ang iba sa inyo ay patuloy pa rin tumalikod at ako'y kinalimutan na. Kung kaya't maging handa kayo sa aking pagbabalik, maging matatag kayo sa inyong pananampalataya. Lord, sorry. Kala ko, regular Sunday. Okay, mga kapatid. Katulad ng narinig natin minimisahe ng mga propeta, ganon din ang mensahe ng Panginoon sa atin. Kasi, ngayon, Kristiyano na tayo. Ngayon, ano ba ang pananaw mo? Ano yung attitude mo sa loobin mo o pagkilala mo sa salita ng Diyos? Katulad pa rin ba tayo nung araw? Nung araw, ang pagkilala ko sa salita ng Diyos, Word of God lang. Teachings. Pero hindi buhay. Pero ngayon, nung tawagin na tayo ng Panginoon, binigay ang Espiritu Santo na turuan, iba na pagkilala natin ngayon sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay, matalas, makapangyarihan. Bumabago ng buhay. Ngayon, kung ang pananaw mo natural pa rin, hindi ka pa supernatural. Kasi gagawaan Diyos sa atin ang supernatural behavior. Isang attitude o saloobin, pananaw na supernatural, na beyond natural. Kaya kung ikaw ay hindi mo pa dinidesisyonan na ay kabubuhay mo ngayon sa panahong ito ay si Kristo na, hindi ka pa nagiging supernatural behavior. Kasi yun ang gagawin ng Diyos sa atin, transport tayo sa isang supernatural behavior. At ang supernatural behavior, nabubuhay ang salita sa atin sa araw-araw. Si Kristo na ang nagiging buhay natin. Nagkaroon ng self-resurrection. Basahin natin yung Hebrews 4:12 kung gaano katindi ang Word of God. Hebrews 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinman tabak na may dalawang talim. Kahit sa alinman tabak, matalas. Alam niyo ba dito sa mundo mayroong napakatalas na tabak? Alam niyo naman siguro yung mga samurai. Kasi yung samurai, mga soldiers yun. Naglilingkod sila sa Panginoon nila sa feudal Japan. Ngayon, naka-invento sila o naka-discover sila kung paano magiging napakatalas ng isang sword. Ang tawag doon, katana Talagang yung mga blacksmith sa kanila o yung mga panday, talagang pinapanday yun. Naghahanap na napakagandang uri ng bakal. Tapos papandayin yun, tutubog sa yelo, papandayin, tutubog sa langis, papandayin. So nakuha nila yung sikreto kung paano magiging napakatalas yung double-edged sword na samurai. Alam niyo yung puputol ng bakal yun? Yung mismong pinagpupukpukan ng panday para gumawa ng espada, nahahati nun. Pero sabi ng Diyos, mas matalas pa ang salita ng Diyos kaysa sa samurai sword. Na ituloy natin, gaano siya katalas? Na bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu at sa mga kasubasunan at sa mga utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip ng haka ng puso. So nababasa ang haka ng puso natin ng salita ng Diyos. Kaya kapag ang salita ng Diyos nabubuhay na sa atin, makikita ng tao yung nagliliwanag ka. Kasi ang titignan ng tao sa atin yung pamumuhay mo Hindi naman yung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, nagkukot ka ng Word of God, memorize mo Bible. Hindi na titignan sa ng mga tao. Yung ginagawa mo, yung buhay mo. Yung supernatural na buhay mo dapat. Mangumunga tayo ng isang supernatural na buhay. So yun ang plano ng Diyos sa atin. Kaya tayo tinawag
Ipinanganak tayo sa hindi nasisira, sa salita ng Diyos na namamalagi. Isang supernatural. Ngayon, ang magiging behavior natin, supernatural din. Ang pananampalataya ang gagawin mo, yung pananampalataya ng Diyos na ibinigay sa atin, na hindi na tayo mabubuhay sa ating dating pagkatao, mabubuhay na tayo sa isang bagong pagkatao, like resurrected Christ. So yun na ngayon, pati ang tingin din natin sa mga kapatid natin, gano'n na rin. Hindi natural, supernatural. Kaya bagamat nakakakita tayo ng mga pagkukulang, nakakakita tayo ng hindi magaganda sa mga kapatid o kahit sinong tao, hindi na natural ang tanaw natin. Supernatural na. Anak na siya ng Diyos, maaaring dumadaan lang siya sa pagsubok, dumadaan siya sa mga kagipitan ng buhay, kaya gano'n ang nangyayari sa kanya. Pero ang tingin na natin sa kanya, iba na, supernatural na. Hindi na natin haatulan. Titingin na lang natin para tayong Diyos, manonood na lang. At kung ano nakikita natin, nagpe-pray na lang. Hindi na tayo matitisod kahit anumang bagay. Kasi yung natitisod pa, nasa kadiliman pa eh. Ang hindi pa umiibig sa kapatid, nasa kadiliman pa. So para malagay ka sa supernatural behavior, you don't see evil, you don't hear evil. You will accept all things, you will endure all things, you will hope all things. Ang lahat ng bagay na lang yun, ibinibigay na natin sa Diyos. Pinagkakatiwala na natin sa Diyos ang ating mga buhay. Siya na ang bahala, yung kamatayan natin, yung buhay natin, kinabukasan natin, anak natin, asawa natin, magulang natin, ministeryo natin, lahat ng bagay, ibinibigay na natin sa Diyos. Iaasa na natin sa Diyos, sabi sa 1 Peter. Peter 4:19. Alam niyo tayo mga kapatid na ang mga apostol nga, si Pedro nagsabi dito, sabi niya, kung tayo nga matuwid bahagya lang ang kaligtasan Paano na yung hindi sumasampalataya? Paano na yung hindi supernatural? Tayo mga supernatural nga, kaunti lang ang kaligtasan Paano na yung hindi supernatural? So para maging supernatural tayo, makagawa ng lubos ang Diyos sa atin, isusuko natin ang buong buhay natin sa Diyos. Sabi dito sa 1 Peter 4:18-19. At kung ang matuwid ay bahagya na makaligtas, ang masama at ang mga kasalanan ay saan kaya magsisiharap? Kaya't ipagkatiwala naman ang nagbabatayo sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalaan. So, ibibigay na natin sa Diyos ang ating kaluluwa para makagawa ng mabuti. Ano yung mabuti? Yun lahat ng kautusan ni Kristo. Yun ang pananampalataya. So, ang buhay na ikabubuhay mo na ngayon ay sa pananampalataya lang. Supernatural behavior na. Kasi ang mabubuting gawa, ang makakagawa lang ng bagong pagkatao. Ang makakasunod lang sa Diyos, mga anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, hindi nagkakasala yun. Ang nagkakasala sa atin, yung dati nating pagkatao. Pag pumayag tayong kumilos ang dati, nagkakasala tayo. Pag hindi tayo nagkakasala, ibig sabihin, gumikilos yung bagong pagkatao natin, mga anak tayo ng Diyos. So ngayon, nasa practice yun. Practicein mo araw-araw bagong nilalang ka. Hanggang sa hindi na kumilos, hindi na makagalaw ngayon, yung datihang pagkatao. Kasi sanay na yung bago. So nasa pagsasanay, magsanay kayo sa kabanalan. Ibig sabihin, in every situation, cool ka lang. Kunin mo ano sinasabi ng Spirit, ano yung Word of God. I-apply mo sa buhay mo, yung oras na yun. Kasi naghihiwalay yun sa kaluluwa at Espiritu. Naghihiwalay sa bone marrow, tsaka sa mga joint. Yung bulalo, di ba? Alam mo, hirap na hirap akong kumain ng bulalo. Kasi postiso ang ngipin ko Kahit sundutin ko na sundutin na nga, hindi masundot Naghihiwalay daw, ang hirap nang ihiwalay nun. Pero ang salita ng Diyos, naghihiwalay ng bone marrow sa joint, ng espiritu sa kaluluwa. Lumalantad kung suwail pa ang espiritu mo at ang kaluluwa mo nababanal na sa pamamagitan ng pagtugon sa salita ng Diyos. Wala na tayong gagawin sa huling araw ng sandali ng buhay natin, kundi ang mabuhay sa pananampalataya sa salita ng Diyos. So watch yourself. Guard yourself. Watch and pray. Panoorin mo sarili mo, and then pag may nakita ka, pray.
you will not fall into temptation. Katulad ng Diyos, nanonood lang siya sa masama't mabuti. Hindi pa naman niya hahatulan ng masama eh. Nanonood pa lang siya. Pero ang Diyos, alam niyo ba na may galit araw-araw? Sama-sama. Kasi nakakasala ang buong mundo, kaya araw-araw lumilindol. Hindi nga lang natin napapanood o naririnig, pero pag chinik nyo sa buong mundo, kung saan lumindol, araw-araw lumilindol. Araw-araw may galit ang Diyos eh. Sabi sa Psalm 7:11. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. So, pag kasi nagagalit ang Diyos, tumilindol, nagkakaroon ng tsunami. Tingnan nyo China ngayon, grabe baha, no? Kala mo mga basura, mga kotse. Nagkalat eh. Kahit siyang lugar na ngayon, grabe baha. May mga tsunami, lindol, yung mga volcanic eruption. Meron kang tagutom, kahirapan. Kitang-kita nyo na ang pagkilos ng huling araw. Nagagalit ang Diyos kasi. Kaya ganun ang nangyayari. Nagkakaroon ng bagyo, lindol. Araw-araw siya kasi araw-araw nagkakasala ang mga tao. So ngayon, ikita sa atin ng Diyos na tayo nga matuwid, bahagya na lang maliligtas eh. Paano na yung mga iyon? Dadating yung araw ng wrath of God, yung galit ng Diyos. Ibubuhos na niya galit niya sa mga unbeliever, sa mga masasama. Lilipulin niya muli ang masasama sa pamamagitan ng apoy naman. Pero ililigtas niya muna ang matuwid. Tumitingin siya sa matuwid eh. Sabi niya, ang Diyos ay nasa langit tumutuon sa lupa upang makita ang masama't mabuti. Upang magbigay ng gantimpala sa mga ginawa ayon sa ating ginawa. Tatanggap tayo ng gantimpala. So para makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan, mabuhay sa bagong pagkatao. At ang pagbumuhay sa bagong pagkatao, hindi naman madali yun eh. Humihiwalay nga, naghihiwalay nga ng kaluluwa at espiritu ba? Masakit yun. Kung makakaramdam lang yung bulalo, nahihiwalay mo yung bangmaro sa bone, ang sakit nun. So masakit ang operasyon ng Diyos eh. Tatalakayin tayo ng Diyos. Lilinisin tayo ng Diyos. Ba hindi madali yung labang ka ng Diyos, pupukin ka ng palo-palo, paputiin ka. Hindi madali yun. Mahirap yun. Lalaban yung natural behavior, magiging supernatural behavior. Mamamatay ang datihan pagkatao, mabubuhay sa bagong pagkatao. Hindi madali yun. Ngayon, yung iba na hindi magsusumikap, baka madisgrasya. Sabi sa 2 Peter 2. Kasi kailangan habang nabubuhay pa tayo, may pagkakataon pa. May pag-asa pa. Huwag natin ikalungkot, sabi ng propeta, lahat ng bagay na nagaganap sa atin. Bibigyan tayo ng kaligayahan, papalitan ng Diyos lahat ng nawala. Sabi dito sa 2 Peter 2:20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas ng mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala nito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So, hindi na buhay sa bago. Simple lang eh. Nahalubiluhan, muling nadaig ng dating pagkatao. Bakit? Kaya pinractice mo yung dating pagkatao. Ang pinakakain mo yung datihan mong pagkatao. Di yun na lumalakas. Hindi mo pinapakain yung bagong pagkatao. Ang pagkain ng bagong pagkatao, salita ng Diyos, puno ng buhay. Ang pagkain ng ng datihang pagkatao, tama o mali, mabutit masama eh. Araw-araw nababatay ka pa sa mabuti, sa masama. Ayon sa karunungan ng tao, hindi na. Ayon na sa puno ng buhay. Salita na ng Diyos na namamalagi. Ang basis na ng buhay mo, Word of God. Napakatahalas nga nun eh. Napakabisa. Walang salita ng Diyos na hindi may kapangyarihan. Isang salita, ang dami-dami mo problema. Ang dami-dami mo problema. Isang salita lang ng Diyos, tanggalin eh. Sabi ng Diyos, don't be anxious of anything. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Kung hindi sa panalangin na may pasasalamat, pakilala mo, gusto mo at pasalamatan mo. Tanggal agad lahat. Bakit? Di ba?
Supernatural yun eh. Ibinigay mo sa kanya lahat eh, tapos hindi ka na problema, hindi ka na balisa. In-apply mo, kikilos na ang Diyos. Wala ka na problema. Relax ka na naman ngayon. Hindi ka na naman isip ng kung ano-ano. Kasi in-apply mo yung bagong pagkatao, yung Word of God sa bagong pagkatao. Kaya bago ka. Pero hindi mo in-apply, ang gagawin mo, malulungkot ka dun, isip ka ng isip. Mag-iisip ka ng problema, isipin mo solusyon. Eh wala ka namang magagawa, sabi ng Diyos eh. Ipabaya mo yung bukas sa bukas. Hayaan mo ang mabalisa yung bukas, mabuhay ka ngayon. At ang buhay mo ngayon, bago ka na. No problem, chill, relax. Rejoice in everything, give thanks in everything. Lahat ng bagay na nagaganap sa atin, ayon lang yan sa kalooban ng Diyos. Gagawin tayo isang mabuting tao, patatatagin tayo, palalakasin tayo. So walang masama o mabuting nangyayari sa buhay natin. Lahat ng iyan nagaganap is just experiencing God. Pagtuturo lang lahat ng Diyos yan. So you have to learn but mistake. Kaya ka nagkakamali para maituwid eh. Kaya ka itinutuwid, nagkakamali ka. O mabuti yun, hindi na-accept mo pagkakamali mo, maitutuwid ka. Pero yung mga tao hindi nag-a-accept ng pagkakamali, hindi na maitutuwid yun. Bakit? Sabi ng Diyos, yung baluktot, hindi na matutuwid yun eh. Pero sa Diyos, posible. Yung baluktot, pwedeng ituwid. Pero sa tao, wala, hindi kaya. Pero sa Diyos, posible. Walang bagay na hindi posible sa Diyos. So ano mong bagay na nagaganap sa buhay natin, may solusyon ng Diyos dyan. Kahit napakalaking problema niya, mas malaki yung solusyon ng Diyos dyan. Maging supernatural ka lang. Ephesians 4:23. At kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So hamang maihiwalay na salita ng Diyos ng espiritu sa kaluluwa. Yung espiritu ng ating pag-iisip magbago na, yung power o yung kalakasan. Ano ba ang pwersang kumikilos sa pag-iisip mo ngayon? Dati pa ba? Magbago ka na sa espiritu ng iyong pag-iisip. Maging spiritual mind na. Supernatural behavior na. Yun ang sinasabi ng 4:23. Colossians 3:23. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. So lahat ng gagawin natin para sa Panginoon, to God be the glory. In everything we do, when we eat, when we drink, do it in the glory of God. Kaya nga sabi ko nga sa inyo magsama-sama kayo laging pamilya. Enjoy your life today. Huwag niyo intindihin niya, ang dami niyong problema, ang dami niyong utang. Hindi. Meron kayong pera, mag-chip-in kayo. Mag-isip kayo saan tayo pupunta, saan tayo maglalakoy, saan tayo mag-i-enjoy. Pag luto kayo na maraming pagkain. Tapos, kasi hindi na maibabalik yun eh. Ang bawat minutong dumadaan, hindi na mababalik. Yun lang ang no return, no exchange, yung oras. Pwede pag bumili ka ng gamit, pwede mo pang i-return exchange eh. Pero yung oras, no return, no exchange yun. Hindi mo na maibabalik. Bawat sandali dumadaan sa buhay natin, hindi na mababalik yun. So, kinakailangan bigyan natin lagi ng puntos yung araw ngayon. Ano ba gagawin natin ngayon? Lord, ano ba gagawin namin ngayon? Yun lang naman ang gagawin mo, pagkabanal. Today is the day of salvation. Now, faith is a substance of things hoped for. Ngayon, witness ang langit at lupa. Ngayon, binibigyan ng Diyos sa atin ang buhay at kamatayan, ang sumpat pagpapala. Piliin mo yung pagpapala, piliin mo yung buhay upang pagpalain ka, ikaw at ang iyong binhi. So yun lang gagawin natin araw-araw eh. Maging mapayapa, mag-rejoice, mag-enjoy. Mahirap yan kasi supernatural yan eh. Bata lang nakakagawa niyan. Tinan mo nung bata tayo, di ba? Pagkagising natin, laboy agad. Hindi pa nga tayo nag-aalmusal, laboy na eh. Nag-e-enjoy na tayo sa buhay natin eh. Pero yung matatanda, pagkagising pa lang, iniisip na problema. Hindi nakakapag-almusal dahil kaiisip ng problema. Pag tumatanda na, di ba? Kaya sabi na Diyos, kung hindi kayo magiging katulad ng bata, hindi kayo papasok sa langit. Kasi ang bata, yan eh. Hindi siya pala isip ng ano mga negative sa buhay. Hindi
hindi siya pala isip ng mga problema. Wala nga silang problema, kakain lang sila. Yun ang ginawa kay Eva at kay Adan, di ba? Parang bata. Kakain lang kayo, mag-sex, mag-aanak lang. Wala kayong gagawin, kundi mag-enjoy. Gumawa pa ng kasalanan. Sinuway pa yung kaisa-isang utos na huwag kakain ng bunga ng pag-aalam ng tama at mali. Yun ang ginagawa din natin lagi. Nababatay pa rin tayo sa dating pagkatao, sa tama, sa mali, sa mabuti. Ito na nga ang buhay na walang hanggan eh. Ang puno ng buhay, word of God na. So baguhin mo na ang espiritu ng pag-iisip mo. Dito ka na, piliin mo na to. Kasi kung pipiliin mo pagpapakabanal, napakalaking profit niyan. Ngayon, sa darating na buhay. Nasa choice lahat yan eh. Everyday, pagkagising mo, you have to pick your choice. What is your choice? Kasi once in a lifetime lang itong buhay. Hindi na uulitin eh. Pag hindi mo pa nagawa, ang ipinagagawa ng Diyos, walang chance. Wala nang second chance. Tapos na eh. Tapos na yung inaatang na buhay sa iyo eh. Kasi nagbigay ang Diyos ng buhay sa atin eh. Lahat ng tao, alam niya kung kailan ipapanganak, kung kailan mamamatay. Nagtakda siya ng araw ng kapanganakan, nagtakda ng araw ng kamatayan. Kaya kung nagtakda ang Diyos sa atin ng birthday natin, mamamatay tayo, ay naging Kristiyano tayo, alam ng Diyos yun. Nakilala na tayo. So hindi ka mamamatay ito, pahabahin ang buhay mo. Bagamat na itakda na, siya pa rin na magdidesisyon. Kung yung itinakda niya, mangyayari ba o hindi. Siya ang makapangyarihan sa lahat eh. Kaya walang nagaganap sa universe na hindi pinahintulot ng Diyos. Pag nangyari, will of God na yun. Pag hindi nangyari, hindi will of God. Di ba, meron kayong gagawin, hindi nangyari. O hindi will of God, hindi nangyari. Pero nangyari. So will of God. Kaya ihabilin mo lagi sa Diyos ang lahat ng plano mo. Lahat ng lakad mo, lahat ng nais mo mangyari, ihabilin mo sa Diyos, papapangyarihin niya. Siya ang bahala. Gumawa ka ng plano, siya bahala. Kailangan magtiwala lang tayo, lubos sa Diyos. Kasi wala namang mangyayari sa universe na hindi niya dinesisyonan eh. Napakahirap ng pagiging Kristiyano. Nabalitaan niyo yung pagtitiis ni Job. Si Job na, walang kasalanan yun eh. Hindi naman dapat parusahan yun eh. Pero bakit dinanas niya yung napakatinding hirap? Sa tingin ko sa Bible, si Job na ang nakaranas ng pinakamatinding hirap sa lahat. Kaya nga ang pangalan niya, Job, he cries, umiiyak. Ang pangalan Job, umiiyak. Walang ginawa, hindi umiyak nga eh. Biruin mo, pagdating ng araw, sasabihin niya, sana maggabi na. Paggabi naman, sabihin niya, sana araw na. Sige nga, ikaw umisugat mula ulo hanggang paa. Wala naman doktor na titingin sa kanya doon. Ang nagnanak na ka, di ba? Maantak yun, makati yun. Biruin mo yung tiisin na yun. Yung lalang may salubsub ko, nakakainis ni. Yung pang gano'n ang kaya napakandang din ni Job. Kaya naman, dahil sa awa ng Diyos, ibinalik ng Diyos lahat ng pagpapala kay Job. At ipinakita pa kay Job ang rapture, sabi niya, makikita ko ang aking Panginoon na sarili kong mata. May prophecy na si Job ng rapture noon pa. Pero kung titignan nyo, si Job nakakalungkot ng buhay, biruin mo. Mamatayan ka lang ng isang anak, nakakalungkot na ng yung mamatayan ka ng 10 anak. Tapos nagtira ng asawang hindi pa sumusunod. Nagtira ng mga kaibigan na naninisi. Sige nga, spiritually, physically, mentally, psychology, socially, napakalungkot ng buhay ni Job. Pero hindi siya nagsalita na naman laban sa Diyos. Nabuhay siya sa bagong buhay. Na-realize niya ang buhay. Sabi niya, God give it, God take it away. Ang Diyos nagbigay, hindi kukunin niya. Siya nagbigay, hindi siya kukunin niya. Kung kukunin siya ng Diyos, hindi kukunin. Ganun din tayo. Kaya hindi ka dapat matakot sa kamatayan. Matakot ka doon sa kapag pinatay ka, dadaling ka sa impyerno. Pero huwag kang matakot mamatay. Kasi kung papatayin ka ng Diyos, may plano siya sa iyo. So ang gagawin mo lang, magpatuloy ka sa pananampalataya, mabuhay ka sa bagong buhay. Live a supernatural life. Paano mamatay ka man o mabuhay kay Kristo? So wala kang iintindihan araw-araw. Ang intindihin mo lang araw-araw, kung ano yung gagawin mo, mag-e-enjoy ka. Kalimutan lahat ng problema. Set aside all problems. Don't be anxious of anything, but in everything ask and give thanks so that you receive that.
So in anything, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Pero sa lahat ng bagay, ipanalangin ka. Basahin nga natin yun, Philippians 4:6. Huwag kayong huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng bagay, mamamagitan sa pananalangin at daig na may pasasalamat. Ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So ipakilala mo kahilingan mo sa Diyos. May sakit ka ba ngayon? Ano sakit mo? E di huwag mo ka mabalisa sa sakit. Humingi ka ng Diyos sa dalangin, Panginoon, kung sakit ko, pagalingin mo. Kung hindi mo pa pinagagaling, bigyan mo ko ng espiritu ng pagtitiis. Matiis ko ng matiis araw-araw itong sakit na ito. Huwag ka sa maramdaman mo, sanay ka nang nagtitiis. Sanay ka na sa sakit mo. Ano ba, lagi ka nahihilo. Lagi masakit ang ulo mo, Lord. Tulungan mo ako masanay dito. Tignan mo, masasanay ka na. Kahit nahihilo ka, masakit ulo mo, wala na. Sanay ka na eh. Nasa pagsasanay yan eh. Masakit ang tuhod mo. Masakit ang bewang mo, gulugod mo, lahat-lahat. Hayaan mo, tiisin mo. Bandang mo, kita mo, hindi ka na, kahit masakit, sanay ka na. Kasi practice makes perfect eh. Pag pinapractice mo yan, nagiging perfect yung pagtitiis mo. At yung pagtitiis mo, nagiging sakdal na gawa. Sabi sa James. James 1:3-4. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At yung pabayaan na ang pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal ang ganap na walang anumang kakulangan. So perfect. Kaya tayo sinusubukan ng Diyos para makagawa ng pagtitiis. Makapag-practice ang Diyos sa atin na magtiis ka. Kasi mapalad yung nagtitiis sa tukso, pag nagtagumpay siya, tatanggap siya ng fruto ng korona ng buhay. So, yun ang paraan ng Diyos eh. Pag nagpe-pray ka, Lord, palakasin mo po ako, ang ibibigay sa iyo ng Diyos, pagsubok. Kahirapan. Gusto mo lumakas eh. Ay di kahirapan ibibigay siya para ma-practice ka, lalakas ka. Gusto mo lumakas, gusto mo wala, yun ang way of God para lumakas ka. Padaanin ka sa hirap. Yun ang mga apostol. Sina Pablo, lagi nahahataw ng 30 hataw. Binubugbog, ginugulpe, nagugutom. Pero pinabayaan ba ng hindi, nagtagumpay. Thorn of the flesh. Namatay ba si Pablo sa sakit? Hindi naman eh. Ang hirap din nun. Tinitiis ni Pablo yun. Nililinisan lang ng mga Philippians yung sugat niya. Ay, hindi rin naman nagagamot yun because of grace of God. Hindi siya namatay doon dahil hinihiling niya, Panginoon, pwede ba? Alisin mo itong thorn of the flesh. My grace is sufficient. Sabi ng Diyos sa kanya. Matitiis. Parang ganito yan. Hindi ko aalisin sa iyo yan. Ano yan? Regulator mo yan eh. Para hindi siya lumaki ulo. Tuwing mararamdaman niya yun, maalala niya yun. Chine-check siya nun eh. Monitoring department ng Diyos yung sakit niya. Para ma-regulate siya. Na hindi siya lumaki ulo niya. Hindi katulad ni Lucifer, sa sobrang ganda, perfect in beauty, full of wisdom, kaya mo, hindi na-regulate. O yun, nahulog. Nawala ng liwanag. Eh, mahal na mahal tayo ng Diyos eh. Kaya ang gusto ng Diyos, i-secure ng salvation. Kasi alam na niya ang salvation natin eh. Hindi pa nililikha ang langit at lupa, kilala na tayo. Naisulat na pangalan sa aklat ng buhay, kaya mag-ingat kang baka mabura. Pwede burahin niya eh. Sabi ni Moses, Panginoon, pwede ho bang huwag mo nang parusahan ng bayang Israel? Kasi nag-idol worship eh. Kung hindi mo sila patatawaran, alisin mo na pangalan ko sa aklat ng buhay. Sabi ng Diyos, hindi ko aalisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang inaalis ko yung sumusuway sa akin. So posible pa, may danger na mawala. Kaya sabi, pag-ingatan ninyo, sabi sa 1 Peter 4:7. Peter 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo
Nung una, ang bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian na masama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Hindi ka na nagtiis. Yung mananatiling tapat hanggang wakas na nagtitiis ang maliligtas. So alam mo na kayo, bakit ka pinapractice magtiis? Kasi yun nga ang paraan ng Diyos eh. Yung mananatiling tapat na nagtitiis hanggang wakas ang maliligtas. So para mangyari yung pagtitiis na yun, susubukan. Baptismo fire. Kaya merong baptismo fire. Kapag hindi ka binabautismo sa apoy, paano ka makapagtitiis? Paano ka magiging matatag at matibay? Kaya ibinigay ang Holy Spirit, comforter, tagatulong. Igagard tayo niya, i-comfort dahil napakatindi nga ng hirap. Sabi ni Pedro, dadaan muna tayo sa napakaraming pagkadalamatian bago tayo magsipasok sa langit. So yun yun. So just accept the fact. Yun ang fact eh. Hindi mo pwedeng mabago yung kalooban ng Diyos na yun sa atin. Hindi mababago yun. It is written, it must be done. Ang gagawin lang natin, mag-practice, magtiis hanggang wakas upang maligtas mga kapatid. Amen.